beloved Barangay Captain, Kapitana Joy Landini. Wala nang space. Maraming salamat, Ray. Umupura po tayo. Sorry. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, yung mga kabosa ko, mga senior citizens, mga kabataan, members of different organizations, school heads and their representatives, ang ating TODA, the representatives from OCM, the Office of the City Mayor, Office of the Vice Mayor, the City Council, PCRD, DILG, honorable members of the SK Council, headed by SK Chairperson Diego Castañeda, and the honorable members of the Barangay Council, nandito po sila, si Kagawad Ann, Kagawad Pulo Walhati, Kagawad Jesselyn Marata, Kagawad Rolando Bobot Inchauco, Kagawad Lina Limuyonen, Kagawad Romulo Mol Costales, and Kagawad Ray Arienda. Sila po ang buo ng ating Barangay Council. And siyempre, ang ating mga staff, nandyan po sila, PSOs, ang ating mga street sweepers, and ang ating mga masisipag at matitibay na lupong tagapamayapa. Again, good morning po. Good morning. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang tago ng ating komunidad. Ito basta ulat na papel. Ito ay ulat ng ating pagtutulungan. Marami tayong hinarap na hamon, pero dahil sa inyong suporta, marami tayong nagawa. Nais kong simulan ang aking pag-uulat sa pamamagitan ng pasasalamat sa inyong lahat. Dahil kung hindi sa inyo, ay hindi magiging makabuluhan ang araw na ito. Simulan natin sa ating mga kabataan. Naniniwala tayo na ang pagkatuto ay hindi lang dapat sa loob ng paaralan. Kaya naman proud na proud po kami na buksan natin ang ating toy library kung saan meron po tayong mga staff at si Kagawad Ann ay nag-tutor po dyan ng libre kung ano po ang pwedeng ituro sa mga bata. Sa gitna ng gadgets at internet, gusto natin bigyan ang mga bata ng space kung saan pwede silang maglaro ng ligtas, matuto ng social skills, at mahasa ang kanilang creativity. Ito ay investment para sa mental development ng ating susunod na henerasyon. Pagdating naman sa kalusugan, hindi tayo nagpapabaya. Sa tulong ng mga konsihal, na ipatupad natin ang YAKAP program. Ito ay pinangungunahan ni Dr. Doray de la Armete, ang ating doktora ng MASA, ang ating PH party list, at si Councilor Bernard Herrera, at si Councilor TJ Galalay. Namahagi tayo ng mga hygiene kits para sa mga bata. Importante ang basic hygiene para iwas sakit, lalo na sa panahon ngayon. Namahagi din tayo ng mga medical kits at gamot sa mga kabataan. Namigay din tayo ng school uniform sa mga bata na magagamit nila sa pagpasok nila araw-araw. Patuloy ang ating feeding program sa mga bata upang masiguro na sapat ang kanilang nutrisyon habang sila ay lumalaki. Alam nating bahagi ng pamilya ang ating mga pets o yung mga inaalagaan nating hayop. Kaya sa tulong ni Mayor Joy Belmonte sa pamamagitan ni Councilor Nicky Crisologo, naging matagumpay ang ating anti-rabies drive. Ligtas ang aso't pusa, ligtas din ang bawat balaan sa kalye. Ayaw nating maging madumi at marado ang ating lungsod, ang ating kapaligiran, ang ating barangay at ang ating mga kapaligiran. Ang ating weekly clean-up and declogging program. Linggo-linggo tayong naglilinis at nag-aalis ng bara sa mga kanal. Ito ang solusyon natin para maiwasan ang baha
at ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Meron din po tayong road clearing operations. Seryoso tayo sa pag-clear ng ating mga kalsada. Ang kalsada ay para sa lahat, hindi para gawing parking o tambahan. Ginagawa natin ito para sa mas mabilis na daloy ng trapiko at kaligtasan ng ating pedestrian. Alam nating mahirap ang buhay, kaya kailangan dumiskarte. Sa ating artificial flower making workshops, nabigyan natin ng bagong skills ang ating mga nanay at mga walang trabaho. Simple man sa tingin, pwedeng pagkakitaan mula sa loob ng tahanan. At ikinagagalak kong ibalita sa inyo na sa livelihood program natin ay nag-pledge na ho at nag-commit na ho si Dr. Doray de la Mente ng mga activities and programs with regards to livelihood, si Nick Crisologo at saka si Bernard Herrera. Patuloy din po tayo na sa nasimulan nating urban farming. Ito ay naisagawa sa tinatawag nating segregation of source, kung saan ang mga kitchen waste, katulad ng balat ng gulay, pinaghugasan na bigas, ay ginagawang compost o pataba ng mga patalim. Ito po ay kasalukuyang ginagawa natin ng mga staff. Salamat kila Gig, kila Marie, kila Carmi, Yoli. Sila ho ang nangunguna sa barangay natin para maipatupad po natin yung segregation at source. Nagsagawa din tayo ng capacity building seminar for BCPC. Ang seminar na ito ay sinisigurado na meron tayong standardized protocol. Alam ng lahat kung ano ang gagawin mula sa moment na dinala ang bata sa barangay hanggat sa referral sa social welfare development. Ito po ay nakakatulong po ng malaki dito, ikagawad Angel, kung saan hanggang sa kadulo ng proseso ay nasasamahan po natin. Child-friendly approach. Matututunan ng mga tanod at BCPC members kung paano kakausapin ang mga bata nang hindi sila na-traumatize. So maganda po yung approach natin sa bata pag sila po ay pag-aabuso. Legal protection. Iwas demanda ang mga barangay officials dahil sinusunod nila ang tamang due process. Nagkakaroon din po tayo ng mga series of dialogues and seminars kasama po ang IBP o ang Integrated Bar of the Philippines. Nagsagawa din po tayo ng community pantry, rice distribution, at medicine distribution sa mga senior citizens kung saan ang ating mga kabarangay ay nakakakuha ng sari-saring mga gulay, bigas, at maintenance medicines. Walang saysay ang asenso kung hindi tayo ligtas. Hindi tayo titigil sa pagsuko sa illegal na droga. Ang mga nakaraang drug bypass operations ay patuloy na seryoso tayo. Walang buwang ang droga dito sa ating barangay. Pag nakakaroon po tayo ng bypass operations po dito, inaabot po kami ng madaling araw para makipag-coordinate at makipag-cooperate sa ating mga kapulisan. Hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna. Kaya naman nagkandak tayo ng Red Cross Seminar on Disaster Preparedness at Earthquake Drills. Kasama po dito yung first aid seminar po natin. At gusto natin na ang bawat pamilya ay handang ang gagawin kapag may emergency. Ika na, better prepared than sorry. Bago tayo magtapos ng pag-ulat ngayong araw na to, alam kong ramdam natin lahat ng epekto ng tumataas na presyo ng bilihin at ang impending fuel crisis. Hindi natin kontrolado ang presyo ng petrolyo sa labas, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon dito sa ating barangay. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan upang maibsan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Dahil sa pagtaas ng
presyo ng gasolina, ang sitwasyong ganito ay dapat nating manmanan at paghandaan. Tumulong tayo para kahit paano ay gumaan ang hinaharap nating suliranin sa gasolina. Tipid Energy Campaign. Sisimulan natin ang mas masigasig na pagtitipid sa kuryente at gasolina sa ating mga barangay vehicles at facilities. Kung hindi mahalaga ang lakarin, ay huwag munang lumabas. So ang sinasabi po namin ngayon, ang Tipid Energy Campaign po natin ay sinimulan na po namin sa barangay. So ang ating pagbukas ng aircon ay magmula alas 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon. From 12 to 1, papatayin po lahat ang ating mga ilaw. Ito po ay hindi biro, ito po ay imo-monitor tayo ng City Hall. Titignan po kung sumusunod po tayo sa ating mga patakaran tungkol sa krisis na ito. Hihiling po sa atin from 10 to 20% yung susunod po natin na consumption sa kuryente dapat ay bumabago. So hinihingi po namin ang tawag dito, ang kooperasyon ng bawat isa sa atin. Alternative transport. Hinihikayat natin ang lahat na kung malapit lang naman ang pupuntahan, subukan natin magbisikleta o maglakad. Bukod sa tipid sa gas, healthy pa ito. So dito po pumapasok yung pakiusap po natin sa ating transport sector. Nagkaroon na po tayo ng mga kaso dito ngayon ng pagsisingil ng overcharging. So wala pa ho tayong mga kautusan mga kapatid sa transport sector para maiwasan po ninyo ang magkaroon ng penalty o fine. Sumunod muna po tayo sa ating patakaran. Not until we receive a notice na pwede na po kayo magtaas ng inyong mga singilin ay saka ho tayo magtaas ng ating mga pamasahe. So, meron na po tayong cases na tinatap dito sa barangay. Kinausap na lang po natin yung mga complainant na pagbigyan muna itong mga transport sector kasi talagang tinamaan po sila sa pagtaas ng gasolina. Pero hindi ho ito nagiging excuse na pwede po tayong magtaas. Nakiusap lang po kami sa mga complainant mag-i-onset sa simula. Pero later on, we will not tolerate kung may magre-reklamo ay mapapatawan po kayo ng kaukulang fine. So, mga kapatid sa transport sector, nandito si President Renezal. So, paki-advise mo na po ang mga kapatid natin na hindi pa po pwede magtaas ng ating. Although naiintindihan po natin ang inyong predicament. Naiintindihan po natin yan. Magtabi o mag-ipon ng mga basic necessities, gaya na bigas, dilata, at gamot. Gusto ko kong explain dito, hindi mo namin kayo tinatakot dito. Pero pagdating mo ng punto na wala na po tayong makuha na ng gasolina o ng fuel natin, talagang kung tataas. At the moment tumaas na po ang gasolina, di ba? So automatic mo tataas po ang ating mga dilata, ating mga gamot at ang ating mga bigas. So ang hinihiling lang po natin, huwag naman tayong mag-hold konti. Magtabi lang ng konti. Yung dilata, tingnan nyo yung expiry, 27 yung expiry, para unti-unti makapag-imbang tayo. At later on, pag hindi mo natapos itong era na to, magkakaroon tayo ng series of brownouts. So we better be prepared for that. Sabi ko nga po kanina, di ba? Mas mabuting handa tayo kaysa we will be caught unaware sa mangyayari man. Gusto ko sabihan yung mga kapwa ko senior citizens na pag-impact tayo na kumuha na kayo ng gamot nyo for 2 to 3 months. Kasi baka mamaya tumaas po, wala na tayo, bibigyan na lang tayo. Automatic po yan, matataas po lahat ang bilihin pag wala na tayo kasi gasolina. So, we will advise that save on your magkaroon kayo ng stockpile ng inyong mga gamot and other essential or basic necessities, mga gamot, alcohol, bigas.
naman sa komunidad, higit sa lahat, sa panahon ng krisis, kailangan nating magbayanihan. Kung may sasakyan ka at may kapitbahay na kailangan ng tulong, mag-carpool tayo kung maaari. Makipuhan talaga ang mga kapatid natin sa transport. Tayo from news. Ano ba? At this moment, nais ko kong itulan sa inyo na meron po tayong pondo sa bangko na mahigit 8 milyon pending the remittance of first po natin ka-share sa ating. So, by April, first week of April, ibibigay na po sa atin yan. Paghihigit po 8 million ang ating pondo sa bangko. Sa hinaharap, we plan to improve our community welfare and security. The barangay is taking a step towards improving our CCTV cameras and rehabilitate the existing ones which were vandalized and cable cords stolen by unscrupulous persons. So at the moment po, konti na po ang gumagana na ating CCTV dahil ang mga kable po natin ay binakaw, dahil po ang ating mga camera ay sinira, pati yung box. Pinagsisira po, binabalik. So, sa palagay ko po, ay after ng Holy Week, maumpisahan na po natin i-rehabilitate ang ating CCTV cameras. We also plan to harness energy from the sun by installing solar system electrification for our barangay, which aims to reduce our on-grid electrical consumption from 50 to 60%. So, itong building na ito po ang unahin natin. Magkakaroon na po tayo ng solar panels. So that kahit na mag-brown out po tayo, ay maipagpapatuloy po natin ang servisyo na dapat po natin ibigay sa ating mga kabarangay po. So hopefully, itong April na to ay maumpisahan po yung solar panel po natin. At gusto ko din po ipaalam sa inyo, pending our session sa April 1, binabalak po ng ating konseho kasi 6 days ang work namin, di ba? Other agencies, other barangays are working on a 4-day basis. Pero pag-uusapan mo namin sa konseho sa April 1 that baka meron mo kami, kung hindi mo kami 4 days ay 5 days a week namin. So ako kasi ang sinasuggest ko sa ating konseho ay mag 5 days a week tayo kasi mas kinakailangan ang servisyo natin pagdating ng crisis. So we better be here para matugunan natin ang mga problema po natin. Ipagpapatuloy din po natin ang ating feeding program, livelihood projects katulad ng isang bunting, isang supply, no-bake cake, and baking seminars, and others. Pinaiigting po natin ang seguridad ng komunidad sa pamamagitan ng on-the-hour, by-the-hour roving at pagsita at pagdala sa mga street dwellers natin at ma-refer sila sa mga institusyon para ma-address ang kanilang pangangailangan. Salamat sa mga BSDO na tumulong sa anumang pangangailangan. Pagpapakan mo natin pa sila sa street dwellers natin. Salamat sa health center sa pamamagitan ni Sel Bernardo sa pagtugon sa mga pangangailangan natin sa kalusugan, gaya ng mga vaccinations, gamot, at pagbibigay ng impormasyon sa mga sakit na puso sa panahon. Salamat din sa mga street sweepers o ang ating mga tagawalis sa kalye. Sila ang araw-araw na naglilinis ng ating mga kalye at alam po ninyo, minsan nakakasakit na rin po sila. So mga street sweepers ang ating mga tagawalis ng kalye. Salamat sila sa mga sa mga staff, salamat sa patience, sa pagharap sa mga taong araw-araw ay meron at merong magagalit. Meron at merong masungit yan sa inyo. Job well done kayo.
sa mga lupong tagapamayapa, pag hindi ko na-resolve yung problema ng isang complaint, ibinababa po natin yan sa ating mga lupong tagapamayapa. Alam ko napakahirap. Napakahirap mo na gawain ng mga lupong tagapamayapa. Yung pagbatiin mo, yung ayaw na magbati. Halos magbatayan, halos magdakmaan sa harap nila. Pero sa ulit ako sa inyong patience. Maraming salamat po, palagpakan po natin ang ating mga. Salamat Mayor Joy Belmonte sa pag-aluga, pagbibigay ng tulong at pagmamahal sa bawat barangay na inyong kinasasakupan. Salamat Vice Mayor Ian Soto sa mga proyekto na ibaba ninyo sa aming barangay katulad ng AIC. Sa AIC, so ito yung Assistance of Individuals in Crisis Situation. Sustainable Livelihood Seminar Projects. So nagbibigay din sila ng mga puhunan sa mga talagang nangangailangan at medical and financial assistance. At noong December ho, kasama ko si Vice Mayor Ian Soto, nagbigay po siya ng ayuda sa ating mga tricycle drivers. Salamat din Congressman Arjo Atayde sa mga financial and medical assistance na ibinigay po ninyo. At sa lahat ng councilors, Councilor Alalay, Councilor Bernard Herrera, Councilor Dr. Dora de la Mente, Councilor Joseph Pico, Councilor Nikki Crisologo, at saka si Councilor Char Ferrer. Lahat po na mga yan ay malaki ang naitulong at naiambag para sa ating barangay, pangangailangan po ng ating mga constituents. Lahat ng mga proyekto at programang naganap sa ating barangay ay pinasasalamatan po namin ang lahat. Samahan niyo kami sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Mabigat po ang haharapin natin itong mga susunod na araw, kaya sana po hinihingi namin ang inyong kooperasyon, hinihingi po namin yung patience ninyo na manatili po tayong kalmado. Huwag po natin hanapan ang gobyerno ng tulungan po natin ang gobyerno, magtulungan ang bawat isa para nang sa ganun po ay ma-resolve po natin ang mga problema darating. Hindi po ito kasalanan ni BBM, hindi po ito kasalanan ni Mayor Joy Belmonte. Ito po ay isang worldwide crisis na hinaharap po natin. Hindi lang po tayo ang nakakaramdam ng ganitong hirap. Kahit hindi po bomba, ramdam na ramdam po natin na mahirap pala ang magkaroon ng gera. Dahil kahit isang bansa lang ang nagkakagera, lahat po tayo ay apektado. Pagdasal din po natin ang ating mga OFW sa Middle East na hanggang ngayon hindi po sila makauwi. So we need your prayers for them also. Salamat sa pagsama ninyo, pagtulong ninyo sa aming lahat ng pagsubok at tagumpay. Magtulungan tayo para sa isang barangay na masigla, payapa, at progresibo. Maraming salamat po. Mabuhay ang barangay. I would like to enjoy everybody and congratulating our Kapitana Tahliging. Again, last March 22, 2026, at Cabinet Hotel, binigyan siya ng award bilang Kagawad Barangay Award.